Okay, so good morning. Quick video lang tayo today. So ito lang ulit yung mga seedlings natin ng basil. And ito mga after 2 days siguro, yan nabawasan na siya ng konti. So looking good naman, mukhang ito nakaka-survive naman kahit mukhang bibigay na yung part na to ng roots niya. Pero looking good naman, ito naman okay din naman ang tubo. So, nagiging malago naman. So, may makakain tayo after few weeks. And, yeah. Yan, ganyan lang din naman. Ganyan pa rin naman hanggang sa ngayon. Ang tingnan lang natin ngayon, yung kahapon. Ayan o, itong mustasa na to. So, medyo lanta pa rin siya. Siguro, medyo na-late talaga ako ng pag-refill sa kanya. Pero, tulad na nakikita nyo, nakatayo na siya. So, ongoing na siya sa recovery. So, hopefully mag-okay na siya. So, ito, dapat mag-harvest ako ng konting romaine. Pero ang ginawa ko, hinarvest ko na lang yung mga romaine na nandun. Basta nandun mamaya pakita ko. Yung maliliit na leggy natin na romaine lettuce. Yun na lang yung hinarvest ko. So, yun yung kakainin natin. Tapos, nag-harvest din ako ng 2 romaine dun sa baba. Pinalitan natin ng Olmeti, yung Batavia variety na lettuce. Since mas adaptable sila sa condition na meron ako dito. So far, wala namang kakaibang nangyayari. Ang mangyayari lang ay dadagdagan ko yung halaman ko sa baba. So dito naman, halos paubos na rin naman yung seedlings natin dito. Pero may mga magaganda pang seedlings pwedeng i-transfer at maging mapatubo pa na maayos. So ito vacant pa, ito yung lalagyan natin ng eggplant. Dito naman okay pa rin naman. Yan. Hindi ko sure kung paano ginagamit tong dill pero malamang pwede ito sa pagluluto. Titingnan ko kung may mga easy recipe tayong pwedeng gawin gamit yung dill kasi herb yan so ito mapapansin nyo tumutumba sila hindi dahil pangit yung sikat ng araw kundi nabibigatan na sila sa sarili nila, hindi na sila kayang suportahan itong setup natin na ganyan. So pwede tayong gumawa ulit ng cuttings gamit yung mga basil na yan. So yun, medyo nagpupula na. Hindi ko sure kung nakikita sa video. Ito, yung bunga ng bell pepper natin. Medyo nagpupula na siya. Napapansin ko medyo nagpupula na sa taas. So ayan, tumutubo naman yung bell pepper dito. So fruit bearing. Wala naman tayo maging problema. Tapos ito, going smooth din naman. Pero napapansin nyo talaga yung romaine. Medyo leggy. Ayan, itong romaine na to medyo okay yung tubo ayan hindi siya leggy. So goods naman to. So yung iba yan, itong romaine na nandito pinutol ko na, hinarvest na natin. Tsaka kung i-compare ko yung mga romaine natin na nakatanim sa lupa, yun dito, inubos ko na rin yung 3 dito. So lalagyan natin yan ng ganitong setup. Kung i-compare ko siya dun sa lupa at tsaka nandun sa water nutrients, mas maganda yung tubo na nasa water nutrients kasi hindi ko rin naman to masyadong nalalagyan ng pataba. So as is lang siya. So ayun siguro yung isang factor na nakikita ko kaya hindi masyadong okay yung pagtatanim ko sa lupa. Pwede siguro lagyan ko ng vermicast para may organic matter at saka pataba na rin yung lupa dyan. Sa ngayon hindi ko sila nilagyan So ang ginawa ko, hinarvest ko na lang din sila since romaine hindi rin ganun kaganda yung tubo. Kaya better i-harvest ko na lang kaysa antayin lang sila dyan na tumubo. Siguro ang lalagay natin dyan yung mga ganyan o kaya yung mga ganitong setup. Yan, dadagdagan na lang natin yung ganyang setup natin para mas marami tayong matanim dito. Pero 1 layer lang kasi pag nilagyan natin ng isa pang layer, yung second layer hindi na masyado maaarawan at magiging either leggy or mabagal yung paglaki. So yun lang naman ang kakaibad ng mga bago natin dito. Tapos ito tatanggalin ko to, malamang ilagay ko to sa baba
magtatanim tayo sa baba. Parang pinaka-display na rin natin sa mga dumadaan. Yun lang naman. Kita-kita next time. Bye-bye.